Alam mo ba na may tamang paraan ng pagdedef para makabawi kung sakaling lamang ang kalaban sa inyo para hindi mo na laging marinig to? Defeat. Mas malaki ang chance na makakambak kayo kapag ginawa nyo to. So dito nga guys, nag-rank game kami. At syempre, hindi naman laging maganda ang early game. Minsan talaga may mga time na nalulugihan at na-earlyhan kayo ng kalaban. May mga oras na napapalalim at napapaasim ang laro. Kaya naman nakakalamang ang kalaban. Gaya ng nangyari sa larong ito, nakukuha nila lahat ng resources. Pero ganito ang dapat gawin kapag lamang ang kalaban. Number 1, counter freeze. Kapag lumalamang ang kalaban, dapat i-freeze nyo yung lane sa malapit sa tore nyo. Huwag natin gagawin yung tipong kapag may nakita kayong minion, magkiklear agad kayo ng magkiklear. Kagaya dito, yung ginagawa ng Guinevere dyan, clear lang siya ng clear mag-isa. At kapag may nakita siyang minion, def lang ng def, grabe. Ang counter freeze ay ginagawa din ng mga professional. Tignan nyo dito, sa laban na ito, lugi ang blacklist lamang sa gold, ang AP Bren. Tignan nyo kung paano i-manage ng blacklist ang kanilang minion wave. Pinapanatili nila na nandito ang minion wave ng kalaban. Hindi dapat papasok ang minion sa tore, pero malapit lang sa tore. Ginagawa ito para yung kalaban nyo ay hindi makakuha ng gold, tapos kayo ay makakuha ng gold. Pero laging tatandaan, gagawin nyo lang ang counter freeze kapag wala pang lord or kapag lugi pa kayo sa item. Kadalasan kasi sa ibang mga player, napakalalim mag-def kahit luging-lugi na. At minsan tank pa yung lumalas hit o nagde-def mag-isa ng lane. Kapag kasi hindi kayo nag-counter freeze, posibleng i-freeze lane kayo ng kalaban at hindi kayo makabawi sa gold. Number 2, ibigay ang last hit or ang gold sa marksman o kaya naman sa jungler o sa mga damage dealer nyo. Sa ganitong paraan, makakabawi ang inyong damage dealer sa gold at mas lalaki ang chance nyong manalo. Isang bagay pa, kadalasan ang kinakatalo ng mga team ay yung pagpalag ng pagpalag kahit luging-lugi na. Tapos yung tank magsaset pa mag-isa. Ay nako, talo talaga kapag ganyan. Number 3, habang kayo ay nagka-counter freeze, posible na lumalim ang kalaban kasi kailangan nilang makagold eh. Antayin nyo lang sila at laging tandaan na magkakamali din yan. Tignan nyo dito, napalalim si Bruno. Kaya naman pag ganyan pwede nyo nang i-pick off. Pero syempre ingat pa din, baka bait lang eh. Hanggat wala pa namang elemental lord, hindi nyo kailangang mag-clash ng mag-clash. Pitas-pitas lang kumbaga. Kapag naman magkaka-lord na, pwede nyong i-push ang opposite side ng elemental lord para ma-pressure ang kalaban. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon makakambak nyo talaga ang game. Pero kapag ginawa nyo ito, mas lalaki lang talaga ang chance nyo na manalo. At oo, alam ko may magko-comment dyan, mahirap yan gawing sa solo. Ganun talaga, mahirap talaga sa solo. Pero sinishare ko lang sa inyo ang tamang gawin. Malay mo, di ba? Yung makakampi mo, alam to. Di mas masaya ang buhay. At syempre, dapat kapag pumipik kayo ng hero, i-make sure nyo na meron kayong mga hero na malakas mag-def at yung mga hero na pwedeng pumalag sa late game. Lagi nyo ring tatandaan na kapag ubos na ang inyong tore, hindi na dapat kayo nagpe-freeze lane. Gagawin nyo lang talaga yan para makabawi sa gold kapag may tore pa kayo. So dito naman sa isa naming laro, kinambak namin kasi ang goal ko lang naman talaga dito ay mapakita yung mga maling ginagawa ng karamihan sa mga player. Pero yun nga, kahit mananalo na kami dito, nag-surrender na lang din kami para mapunta sa kalaban yung star since naka-smurf account naman kami dito. Yun lang for this video. Sana marami kayong natutunan. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory. Sabihin mo sa ex mo, comeback na rin kayo.